Mahigit sa kinakailangang bilang ng boto sa plenaryo ng Kamara ang pinaniniwala ang makukuha para maaprubahan ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang posisyon ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Ang kongresista ay isa sa dalawang endorsers ng ika-4 na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang din ito sa House Good Government and Public Accountability noong 19th Congress na nagsiyasat sa umani questionableng paggamit ng confidential funds ni VP Duterte at sumuporta sa impeachment. Out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan, one-third to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So palagay ko, makukuha namin yun. Pudayo na, yes. Taliwas ito sa naging pahayag ni House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na posibleng may epekto sa gagawing impeachment vote ng House members ang maagang deklarasyon ng kandidatura ni VP Duterte sa pagkapangulo para sa 2028 national elections. Para naman sa dating Albay Congressman at isang economist na si Joey Salceda, may negatibong epekto ang maagang deklarasyon ng Vice Presidente. It leaves a bad taste in the mouth or it's an ill-advised to pronounce your candidacy in the midst of an impending complaint, basically. Ganito rin ang paniniwala ni Congressman Abante. Yung kanyang pakakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Nasa tanggapan na ni Speaker Faustino Bogie III ang 4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Duterte. May 6 na session days pa ang natitira para maisama ito ng House Speaker sa order of business at mai-refer ng plenaryo ng Kamara sa House Committee on Justice. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.